Paano ba tayo makakatipid? Aba, yung sinabi pa ng DTI, ang 500 pesos na Noche Buena package, kasya raw. Abay, tatanungin natin ito. Dahil ngayong araw po, hindi ko na patatagalin pa dahil kahit ako ay excited. Ngayong araw po, ang ating mga kasama, walang iba. Walang iba kundi si Professor Vince Rapisura, isang financial educator. Magandang umaga po, Prof. Vince. Magandang umaga, Wina. At nako, maraming salamat sa inyong imbitasyon. First time ko sa DZRH, ha? Wow. At ako talaga ay natutuwa na magbahagi ng praktikal na tips sa paghawak ng pera bilang inyong financial guro. Ayan. Alam mo, Prof. Vince, nakita ko inyong mga video. Sabi ko, parang pati ako ay matatamaan. Kung tama ba talaga ako mag-handle ng pera? Diba yung nanay ko, sabi ko sa mama ko, manood ka ma para malaman mo kung tama ba ang iyong budgeting, ang strategies mo sa pera ngayon. Lalo na magto-2026 sa mga may plano dyan na mag-invest or what. Ayan, matatanong po natin to sa'yo. Pero Prof. Vince, nabalitaan ko na ikaw rin po pala ang founder ng Social Enterprise Development Partnership, isang private organization na focus sa microfinance, social entrepreneurship at financial education. Yan, Sir Vince, baka pwede niyo po muna kaming pahapyawan patungkol po dito. Yes, oo. So ang SEDP o ang Social Enterprise Development Partnerships, kami po ay nagbibigay ng serbisyo para sa mga tinatawag nating nano enterprises. Ito yung mga maliliit na negosyante na may kapital mula 5,000 to 150,000 pesos at tinutulungan natin silang magnegosyo, paano mag-ipon, paano mangutang ng tama, paano mag-invest, paano magkaroon ng bahay, paano paghandaan ang retirement, no? So, ang kaibahan ng organisasyon namin, kadalasan kasi, no, ang marami sa mga nagtuturo sa pang-finance ay para sa mga pang-middle class, stock market ang pinag-uusapan. Tayo naman ay, ang ginagawa natin, ano ba yung mga practical talaga, yung abot kaya at sigurado na makukuha natin mula sa merkado at mula sa gobyerno para matulungan tayo sa pag-angat ng ating buhay. So meron din tayong mga tinatawag, Wina, no, na mga social investors. Kung saan itong mga social investors na to, mga OFWs usually, mga retirees, ay nag-i-invest sa ating kooperatiba at ito namang perang nalilikom natin sa kanila ay ipinapahiram natin sa mga nano enterprises sa isang compassionate na paraan, ano? Kasi ang ginagawa natin, Wina, alam mo ba, yung mga nanghihiram ng kapital sa atin, kapag sila ay nabagyo, nagkasakit, at namatayan, ano? Hindi yan tumatakbo ng interest, walang penalty. Unlike sa mga traditional financial sector na kapag binagyo, kunwari yung farmer, ano? Naku, hindi na yan makakaulit, dadagdagan pa nila ng interest at lalagyan pa ng penalty. Sa atin, hindi natin ginagawa yon dahil ang prinsipyo natin, hindi dapat natin ikayaman ang paghihirap ng iba. Ayan, napakaganda naman po ng inyong saying. Hindi natin ikayaman. Abay, Prof. Vince, kanina po nabanggit nyo yung salitang utang. Ang iba po ay parang may phobia, parang takot sa utang. Pero Prof. Vince, para po ba sa inyo, tama po ba na kahit minsan sa ating buhay ay magkaroon tayo ng utang o umutang tayo? Yes, ano, ang utang naman ay, ang tawag ko nga sa utang ay double-edged sword, ano? Maaari ka nitong payamanin o maaari ka nitong pahirapin, no? So, pero ang sistema kasi sa mundo natin ngayon, ano, sinasanay tayo sa pangungutang and unfortunately, ito ay sa masamang paggamit ng utang, ano? Kasi ang utang, ang primary rule dyan, dapat ginagamit natin ito sa produktibong bagay. Kung hindi mo gagamitin yung perang inutang mo para sa kikitang bagay katulad ng negosyo, ano, hindi ka dapat nangungutang. Ito dapat ay pinag-iipunan mo o kaya naman ay kukuha ka ng ibang mga investors at paghahandaan mo. Hindi ka mangungutang. Ayun, ganun pala yun.
Pero Prof Vince, dakuan ko na itong ating number 1 question para sa mga nagtatanong dyan. Dahil nga po, holiday na, Christmas season, New Year. Abay, magbibigay na tayo ng ating mga regalo. Diba? Regalo sa ating mga mahal sa buhay. Pero ano po ba ang unang hakbang natin sa paggawa po ng realistic na Christmas budget? Ayan. So sa paggawa ng ating realistic na Christmas and New Year budget, isama ko na yon, no? Ang lagi nating tatandaan, ang goal kasi natin talaga ay maging masaya tayo buong taon, hindi lang tuwing Pasko at bagong taon, no? So ang una nating gagawin na rule dyan sa ating budgeting ay bawal ang mangutang ng pang-Christmas at New Year celebrations, ano? Kasi ito ay perang hindi mo pa kinikita tapos ginagastos mo na. So dapat hindi, no? So, ang budget natin dyan para sa maximum, pang Noche Buena natin, pang Medianoche, pagdating ng New Year, pang regalo, pang dekorasyon, kalahati lang dapat ng ating bonus o kalahati ng ating 13th month pay, Kasi kung ating gagastusin lahat yan, ang tawag ko dyan, Wina, ay ubos biyaya, no? Ayun, Kaya kailangan tama. natin yes, magplano tayo ng maaga para hindi tayo ubos biyaya. And we have to set realistic expectations para sa mga kapamilya at mga kaibigan natin, At ang suggestion ko talaga kung gusto mo na maging maayos ang celebration mo ay next year, January pa lang, pag-ipunan mo na yung pang-Christmas at New Year ng December. Ayun. Abay, sabi nga po sa amin na province, ang tawag sa amin yan sa Bicol, ubos-ubos biyaya, pagkaaga tingara. Yun ang tawag sa amin sa Bicol. Parang kinabukasan, wala ka, nga ka, walang natira sa'yo kasi nga inubos mo, di ba? Sabi nga po sa atin, hindi ibig sabihin na may pambili ka, kailangan mo talagang bilhin, di ba? Kailangan natin mag-save. Yes, Pero Prof, Vince, uunahin natin yung mga yung mga pang-araw-araw na pangangailangan natin before and after Christmas. Ito yung mga pagkain, gamot, kuryente, tubig, matrikula at ano pa, mga basic needs bago natin lalagyan ng budget yung ating pang-Christmas at New Year. pero paano po ba natin may iwasan itong tinatawag nating overspending? Lalo na sa mga pangregalo. Kasi syempre ang iniisip ng iba dyan, minsan lang ang Christmas, isang beses lang siya sa isang taon. Parang gusto nila maging all out na, iregalo na lahat, ibigay na lahat, kumbaga ganun po. Oo. So, ang tawag natin dyan ay one day millionaire. Siyempre, iiwas tayo sa mga sa mindset na yan na pagiging one day millionaire, no? So, para maging balanse yan, 'di ba? Usong-uso, alam natin yung YOLO na tinatawag, Wina, no? You only live once. Pero mayroong opposite yung YOLO. Ang tawag dyan ay YAGO. O hulaan mo kung ano yung YAGO. You only na palang ka dyan. ang YAGO ay you also grow old. Ayan, di ba? So, doon sa so para maiwasan natin yung one day millionaire na yan, ang gagawin natin ay YOLO plus YAGO. You only live once plus you also grow old equals BOLO, which means balance of luxuries and obligations. Ayan, no? Kasi ang kagandahan sa paghawak ng pera, ito ay dapat balanse, para talaga naman tayo ay magkakaroon ng inspirasyon at gaganahan pa rin tayong magtrabaho. Kasi kapag puro YOLO ang gagawin mo, gastos ka ng gastos ngayon, sinasacrifice mo naman ang iyong hinaharap. Pero kung yago ka naman ng yago, you also grow old parati yung iniisip mo, ang boring naman ng buhay niyan. Kaya ang susi talaga, Wina, ay balanse. BOLO, balance of luxuries and obligations. Ayun, maganda yun. YOLO plus YAGO is equals to BOLO, balance of luxury and obligations. Ayan. Abay, ito, parang ngayon naiisip ko na saan ko nga ba talaga dapat gastusin ang 13-month pay? Napapaisip na ako, Prof Vince. Pero itong, nakuhaan ko po itong 13-month pay, parang connected po ito dun eh. Kasi parang last week or mga nakaraang araw, may mga nauna nang nabigyan ng bonus.
Tapos Yeah. meron pang 13-month pay, may 13-month pay, tapos ang iba ay meron pang bonus mula sa kanilang kumpanya kung meron mang ibibigay, di ba? Ilang percent po ba dapat ang ilaan po natin sa ating savings? Ilan po ba ang pwede nating gastusin? At syempre po kailangan din natin ng investment, di ba? Ilang percent po ba? Paano po ba natin dapat ito paghahati-hatiin? Okay, sige. So ang general na budgeting rule ko, meron tayong dalawang klase. No? So yung unang klase ay para sa regular na income. Ito yung regular na pumapasok sa'yo tulad ng sweldo o kaya ang kinikita mo sa business. Kung ang kinikita mo ay 20,000 pesos pababa kada buwan, ito yung iyong budgeting rule. 5% papunta sa insurance, 10% papunta sa savings, at 85% naman yung papunta sa gastusin mo, no? Kung greater than that, no, kung more than 20,000 per month yung kinikita mo para sa regular income, 5% pa rin sa iyong insurance, maximum, minimum 15% para sa savings, 20% para sa investments, no? So lumilevel up ka na kapag tumataas yung iyong income. And then 60% naman para sa gastusin. Ngayon, ang rule naman kapag sa irregular income, ito yung mga income na hindi buwan-buwan dumarating sa'yo, katulad ng Christmas bonus, performance bonus, no, 13th month pay. Ito ay mga irregular income. So ang rule naman dyan ay 50% maximum i-enjoy mo, and then 50% minimum i-save or i-invest mo. Doon naman sa katanungan mo, no, saan ba ako maglalagay ng aking investment? Para sa akin, ang framework kasi sa pag-i-invest, dapat ito ay tinatawag na sexy. Wow, diba? pati pala sa investment, dapat sexy. Yes, so S stands for secure. Ibig sabihin, makakatulog tayo ng mahimbing sa gabi, no, na nandyan pa rin yung pera natin. Pangalawa ay encashable. Ito ay madaling gawing cash ulit, no? Maging pera ulit, no? And then X, may X factor, ibig sabihin ito ay may positive social and environmental impact. Hindi katulad ng mga contractor natin, no? Na nangungulap ng ating mga flood controls, 'di ba? Bawal, pangit ng investment na 'yan, no? So X is X factor, and then Y is yield o yung ating kinikita, no? So, doon sa framework na yan, ang pasok na pasok para sa akin, ang top 3 ay number 1, ang Pag-ibig MP2. Nako, ito ay 100% government guaranteed, tax-free, at ito ay 100% government guaranteed, at ito rin ay 5 years ang kanyang term, ano? And then ang susunod naman ay ang aking SSS Pension Booster para sa pagtanda natin, ano? Maganda din 'yan. 100% government guaranteed din 'yan, at ito din ay tax-free. And then yung pangatlo ay Government Retail Treasury Bonds. Ito naman ay tax-free din, mataas din ang yield. Pero hindi ito offered the whole year round. Aabangan mo, usually once or twice a year naglalabas ang Bureau of the Treasury niyan. So yan yung aking top 3 na safe na investments kung saan mo ilalagay ang iyong 13th month pay. Minimum kalahati kasi irregular income yan. Kumbaga ito pong tatlong nabanggit nyo, dapat siguraduhin natin na hindi tayo masascam, 'di ba? Hindi pareho ng mga natin, 'di ba? Prof Vince, dapat siguraduhin natin na hindi din tayo malulugi, na may mapupuntahan talaga itong ating i-invest na pera. Yan, maya-maya, Prof. Yes. Prof Vince, maya-maya po, abay tayo muna yung maghahanap buhay. Pero mamaya sa ating pagbabalik, pupuntahan naman po natin ang ating, ano po ba ang mga dapat pwede nating iregalo, yung mga budget-friendly na regalo. Ayan na, for sure, si Prof Vince meron siyang may isasuggest sa atin, lalo na sa ating mga nanay dyan na nagtitipid. At sa mga atit kuya na merong mga inaanak, maraming inaanak, diba? Abay, makaka-relate sila maya-maya. At syempre, abay, pag-uusapan din po natin kung paano ba paano ba natin ima-manage itong tinatawag natin na holiday debt, 'di ba? Mga pangungutang. Ang ating kausap nga po ngayong umaga ay si Prof Vince Rapisura. Pinag-uusapan nga po natin kung paano nga ba talaga ang tamang paggastos ng ating kaperahan. Prof Vince, magandang umaga po. Welcome back po sa Huntahan.
Hello, hello! At advance happy holidays sa ating lahat. Ayan. Prof Vince, alam niyo po ba, meron nag-comment dito sa ating YouTube live. Sabi niya po, sila daw pong mag-asawa. Sila daw po ay laging may ipon. Basic expenses lang daw po ang kanilang inuuna. Ito po ay sabi ni Ma'am Teresita Atienza, ang ating avid listener. Sabi niya pa nga rin po dito, ang investment daw po nila ay majority sa bank. 74 na daw po siya at nilipat na daw niya lahat sa safe, fixed income, money market. Konti lang daw po ang kanilang equities, hindi at okay din daw po para sa kanila ang pag-ibig. Yan, di ba? Pero Prof Vince, eto na nga, dakuan na natin itong susunod nating katanungan. Prof Vince, ano ang mga practical po na paraan para po makabili tayo ng magandang regalo nang hindi po masyadong gumagastos? Para po ito sa akin kasi para po sa akin parang gusto ko nang bigyan ng house and lot ang aking nanay at tatay. Kung po pwede lang regaluhan ko na sila ng magagarbo na bagay, gagawin ko. Kung meron lang akong pang regalo, Prof Vince. Pero ito nga po, ang hindi masyadong magastos, ano po ba ang pwede nating gawin? Yes, so alam nyo, ang expertise ko talaga ay on finance, Kaya ang aking itinutulak na mga pangregalo ay ang mga non-financial gifts na aking tinatawag, Kasi, Wina, kung titignan mo, meron tayong 5 love languages, At yung panghuli dyan, yaan lamang yung receiving gifts o yung material na bagay. Pero meron pang 4, words of affirmation, acts of service, quality time, physical touch. Kaya, Wina, ang lambingan, pwede ding gift yan, di ba? Love language pwede rin pala yun, Prof Vince. Tinatanggap rin pala yun. Yes, oo, Ayun. So, for example, lalong-lalo na, I think itong Christmas season, ito ay isang magandang opportunity para sa ating mga adults na turuan ang mga bata na ang pagbibigay at pagtanggap ng regalo ay hindi lang parating material na bagay, So, for example, sa amin, ang tinuturo namin sa mga bata, lalagyan namin sila ng coupon, tapos sabihin nila, ito yung mami, gift ko sa iyo. Ano yon? Meron siyang 3, Mami, itong coupon na ito, pwede mo akong utusan ng 3 beses nang hindi ako magrereklamo. Yun yung gift ko sa'yo, Mami. Di ba? Perfect yun. Oo. Ako naman, for example, ang niririgalo ko sa mga kapatid ko, kasi ako lang yung walang anak, sila may anak lahat. At alam natin, ang challenge ng pagpapalaki ng mga anak ay nawawalan ng oras ang magsing-irog, ang magpartner ng kanilang oras dahil napofocus sa mga anak. Sabi ko, sige, one day, ako mag-aalaga ng mga anak nyo. Ako ang yayo para makapag-date kayong mag-asawa. Akala ko, Prof Vince, ang regalo mo one day staycation. Diba? Pag tayo ay, pag naisoli na ng mga contractors sa atin, yung mga ninakaw nila, sige. Ayan. Pero para naman sa akin, paano kaya to, Prof Vince? Paano kaya i-handle ang expectations ng aking mga pamangkin o mga tao sa paligid ko? Diba? Siyempre, baka iniisip ng iba, ano kayang ireregalo sa akin ito, ganyan. Paano po ba natin dapat i-handle ang kanilang expectation sa pagdating po sa ireregalo natin sa kanila? Oo. Alam nyo, sa totoo lang, nauumpisahan yan sa pagbabago, sa unti-unting pagbabago. Ako dati, tuwing pupunta ako abroad, mag-uuwi ako, ay mayroong pasalubong. Ay napakasimple ng ginawa ko para hindi sila umasa, Wina. Hindi na ako nagbigay ng pasalubong at inunahan ko na. Winarningan ko na sila, etong budget ko po pagpunta ng abroad ay sakto-sakto lang para ako ay makapaglibot. Kukwentuhan ko na lang po kayo ng mga nakakatuwang mga experience ko pagbalik natin, magkape tayo. O sige, ako na po ang taya sa ating pagkape, So, yung pagsiset natin ng example mismo, na pupwede naman yan. Actually, alam mo, sa totoo lang, ang tinuturo din namin sa mga bata, na pangregalo naman sa mga matatanda pa, ay mag-video sila ng kanilang mga talento, ng kanilang kanta, sayaw, di ba? Tapos, isend nila sa lolo nila, sa tita nila, sa kanilang mga ninong at ninang. Ito rin kasi ay mga expressions ng appreciation natin. So kung ako sa'yo,
Wina, dahil ikaw naman ay nagtatrabaho sa media, edi pwede mong batiin ang iyong mga inaanak, ang iyong mga nanay at tatay bilang expression ng iyong pag-appreciate sa kanila, di ba? Ayan, maraming salamat, Prof. Vince. Binigyan mo ako ng idea. Malaking tulong yan para sa akin, Prof. Vince. Pero Prof. Vince, itong mga nanay natin nagtatanong. Nagtanong ako sa aking nanay. Sabi ko, Ma, ano ba itong sinasabi ng DTI na 500 pesos na Noche Buena package? Pwede ko na ba itong ibigay sa'yo? Okay na ba ito sa'yo na 500 pesos? By Prof. Vince, hanggang ngayon, wala pang sagot ang aking nanay. Mula sa'yo, Prof. Vince, okay ba itong 500 pesos na Noche Buena package na to? Oo. Alam mo, yung kasing panahon ng Christmas ay ito ay celebration natin ng pamilya at ng ating pananampalataya. Kaya napakahalaga talaga na ito ay pinaghahandaan natin ng hindi regular na pagkain. Ano? Kaya marami ang mga nasaktan at saka mga nagtampo kay DTI. Ano? Bakit naman ganyan lang ang ating 500, handa? Ano? oo. 500 pesos. Pero ito naman yung kagandahan na nakita ko. No? Maraming mga naglabasang video tuloy na sige nga, at kaya ba natin talaga sa 500 pesos? Challenge. And yes, 500 pesos challenge. At may mga nakita ako na po pwede nga pero nakita ko nga na tinipid yung ingredients, yung mga portion sizes ay sakto lang, ganyan Pero para sa akin, ito din ay tinuturuan tayo na, 'di ba? Ang sabi naman ng ni Jesus sa atin, ng ating Panginoon ay magpakumbaba tayo. So, simpleng handaan ay pupwede na 'yan. Ang mahalaga, mabubusog tayo, sama-sama nating pinagsasaluhan at may kapayapaan sa pamilya. So, pwedeng-pwede 'yan kasi alam mo nung nilabas ko din 'yan sa aking social media, Wina, may mga nagsasabi nga na nako, kami nga walang pang-budget talaga. Paminsan, sa mga nakaraang taon ay itinutulog na lang namin ang Christmas at New Year dahil ni 500 ay wala po kami. Ganyan. Kaya isa rin itong panahon para pagnilayan natin na magpasalamat tayo na kaya natin na maghanda. Pero this is not to say na yung sinabi ng DTI ay hindi ako kumakampi sa kanila. Sinasabi ko lang pupwede ito. It could be a choice na pwede nating gawin. Kung meron kang sobra sa 500, baka mas maganda gawin mong charity Christmas at New Year. Ipamigay mo sa mga naghihikahos o kaya sa mga naghihirap sa buhay. At ibang klase naman ng kasiyahan ang ating madama ngayong Kapaskuhan. Ayun, pwedeng-pwede naman pala. Pwedeng-pwede naman siya. Ma, sabi ni Prof. Vince, kaya siya. Baka naman, pwede ba tayo sa 500 lang? Pero Prof. Vince, kumakaway na si Kuya Het. Tayo daw po muna ay maghanap buhay. Pero sa ating pong pagbabalik, makakarelate naman dito ang ating mga kaskas buddies. Tama ba na anlikas-kas tayo parate? Lalo na ngayon, syempre, di ba? Ngayong Christmas, ngayong holiday season. Tama po ba ito na kaliwat kanan, kaskas? Pero nabanggit na kanina ni Prof. Vince na dapat ngayong Kapaskuhan or ngayong holiday season, kung po pwede o dapat lang na ang ating gagastusin ay hindi mula sa utang. Dapat ito ay mula sa ating pera talaga. Pero hindi lahat, di ba? Hindi lahat ng ating pera. Mga Prof. Vince, alam mo ba, sabi ko sa mga kasama ko, uy, alam niyo ba may nakuha akong interview para sa linggo, si Prof. Vince. Sabi nila, si Prof. Vince, yung nakikita namin sa social media, ang mga contents niya regarding po kung paano tayo makakapag-save and all. Sabi ko, yes, kaya manood kayo. Diba? Pero Prof. Vince, alam mo ba, may nag-comment sa ating YouTube live. Sabi niya, tipid tips daw po. Ito po ay para sa inyo, tama po ba itong comment niya? Sabi po ni Ohen Sudi, tipid tips daw, i-unfriend nyo yung mga nagsasabi ng baka naman pag natatanggap nyo yung 13th month pay nyo. Dahil daw, pero sila daw ay ayaw naman maghanap ng trabaho. Tama po ba ito na kailangan nating mag-add friend ng mga nagsasabi ng baka naman? Oo. So, yung para sa akin, siguro ang gusto niyang sabihin ay umiwas. Kasi yung pag-unfriend ay parang burning the bridges na yun no? Parang pinuputol natin yung relasyon natin sa mga kaibigan natin o kung sino man. Para sa akin, hindi yun maganda. Pero, iiwas tayo sa kanila, pwede naman yun, Iwas tayo sa mga bad influence, doon tayo sa mga good influence. Ang isa sa mga rules ko nga, Wina, para tayo ay makaipon at makapag-invest,
papaligiran natin yung ating sarili ng mga taong nag-iipon, palaipon at saka pala-invest. Iwas tayo sa mga palautang at palagasta. Yeah. Province, paano ba natin paano ba natin ipupush ang ating sarili na mag-invest, na mag-ipon? Lalo na, bigay ko na lang pong example, yung mga kababayan natin na hindi naman po ganun kalaki yung sahod. Oo. So, ang pinaka-epektibo para sa akin, Wina, no, ay kung tayo ay gagawa talaga ng purpose natin, no, na gusto natin na mangyari sa buhay natin, life goal natin, na talagang panggigigilan natin at gustong-gusto nating mangyari, ano? At mag-focus tayo sa isa lamang, no? Kada taon para hindi natin napagsasabay-sabay. So, gagawin mo kung ano yung purpose mo na yan para ikaw ay magkaroon ng inspiration at motivation na mag-ipon at saka mag-invest. So for example, gusto mo, marami sa mga ngayon, no, mga Gen Z at mga millennials, gusto nilang magkaroon ng travel, no, ngayong taon. Hindi masama ang pagta-travel sa totoo lang, ano, kung ito ay pinag-iipunan mo, hindi mo inuutang. Kaya ang gagawin mo yan, i-imagine mo every time bago ka pumasok, ginagawa ko ito dahil gusto kong magkaroon ng aking dream travel getaway. Yan ang pinaka-epektibo para ikaw ay makapag-ipon at makapag-invest. Alam mo, Province, napapangiti ako sa mga sinasabi mo. Dahil for sure, may mga kababayan tayong natatamaan dyan. Yung mga kaskas buddies. Siyempre, lalo na pagka nagsisale, seat sale. Ayan ang tinatawag nating seat sale ng mga airlines. Mga kababayan natin dyan, kaskas lang ng kaskas kasi nga ang iniisip nila, mababayaran naman. Pero ito po ba, Province, ano po ba ang mga sasabi nyo para sa mga kababayan natin na parang ginagawa nila pong unli kaskas? Kasi nga ang nasa isip naman nila ay mababayaran naman nila. Tapos, abay, masaya raw sila, di ba? Masaya at may nilook forward silang kanilang gagawin sa mga susunod na araw o taon. Yes, ano. So, yung kaskas kasi, that's pertaining to credit card, ano. Ang masasabi ko dyan, Wina, ay do not kaskas if you cannot pay in cash. Oh, di ba? Alam mo, Province, talagang natatawa ako sa mga sinasabi mo. Pero, abay, nakakapulot po ako ng knowledge mula po sa inyo. Sige, Province, continue po. Oo. So, ang ibig sabihin kasi nito, ang credit card, hindi siya magandang source ng utang, no? Hindi dapat siya ginagamit para tayo ay mangutang dahil napakataas talaga ng interest rate na babayaran natin dyan kapag hindi natin binayaran in full. Ang credit card, ang talagang gamit niyan ay para sa convenient way of paying. Hindi ka nagdadala ng cash at mas secure ito, ano? Kasi kapag mayroon kang dispute sa merchant na pinagbilhan mo, ay pwede kang magreklamo sa credit card company at mayroon kang added layer of protection. Yun talaga ang gamit ng credit card. Hindi siya source of credit o source of income. Kaya ang rule, kapag gagamitin mo yung credit card mo, you have to make sure na dun sa bank account mo ay may equivalent na amount at kapag dumating na ang statement balance, in full mo yan na babayaran. Because the only way na ikaw ay gumagamit ng credit card ng tama ay kung ito ay wala kang interest na binabayaran at in full mo yan binabayaran every due date. So yun. Do not kaskas if you cannot pay in cash. Ayan, sa mga kababayan natin, sinabi na ni Prof. Vince, do not kaskas if you cannot pay in cash. Diba? Alam mo, Prof. Vince, napapahanga talaga ako sa mga sinasabi mo kasi ako po sa mga hindi po nakakaalam dyan, batang-bata pa po ako. Pero sa batang-bata pa, pero gusto ko po talagang matuto kung paano nga ba talaga ang dapat na pag-handle ng ating pera. Kaya nga sinabi ni Prof. Vince, mabuti na nga lang wala tayo nitong tinatawag na kaskas na to Prof. Vince. Hindi, para sa akin ay ayoko po ng ganito. Kasi nga sabi ni Prof. Vince, do not kaskas if you cannot pay in cash. Pero Prof. Vince, may nagtanong po sa inyo dito sa ating YouTube live, kung kino-consider nyo po raw po ba ang pag-i-invest sa kalusugan? Yes, oo, of course, ano. Sa totoo lang, Wina, no, meron akong iba't ibang anggulo kasi sa kayamanan, ano, kung masasabi mo bang mayaman tayo.
Yung isa ang pinaka-practical at pinaka-popular ay kung marami tayong pera. Pero isa rin yung kalusugan, kayamanan din yan, di ba? Health is wealth, sabi nga. Marami ka ngang pera, pero ikaw naman ay sakitin, hindi mo na-enjoy yung pera mo, hindi rin yun okay, ano? So, meron tayong iba pang dimensions ng pera, ng kayamanan. So, pera, kalusugan, oras. Kaya nga ako, yung mga tambay, sabi ko, naku, yung mga tambay mayaman sa oras. Wala silang pera, di ba? Pero, at saka sabi ko, pansinin niyo yung mga tambay, hindi sila nasa-stress. Hindi katulad ng mga maraming pera, stress na stress sila, di ba? So, yun. So, tapos yung pang-apat naman ay relasyon, no? Energy kasi yan yung pagiging relation. Marami kang oras, marami kang pera at marami kang kalusugan, pero lahat naman kaaway mo, hindi rin maganda. So ito yung 4 dimensions of kayamanan para sa akin. At ikaw ang magsasabi kung ano ang bawat level niyan, ano? Kasi yung iba gusto talaga na workaholic sila, yung iba naman gusto nila ng mas marami silang time, no? So ikaw ang mag-iimbento kung ano yung kayamanan para sa iyo. Kasi hindi lang sa pamamagitan ng pera yumayaman ang tao. Ayun, dapat din pala sa ating kalusugan na tayo ay mag-invest. Pero Prof. Vince, sabi po dito ni Meldy, nagpapasalamat daw po siya kasi nakita ka niya sa DZRH dahil pinapanood ka lang daw po niya sa iyong channel. Sa YouTube channel niya po about MP2. Diba? Sabi po yan ni Meldy. Yan. Salamat, Meldy, no? At hopefully, pag ako ay nagbigay ng training na live, ay magkita-kita tayo. Baka incorporate sa DZRH. Yes, Province. Ayusin natin yan. Sige. Para Province, abay, parang bitin ako sa ating usapan. Mag-aalas 11 na po. Pero panghuling tanong ko na ito, Province. Ano po ba ang inyong maipapayo para sa ating mga kababayan? Para po sa mga atet kuya natin dyan na parang gusto maging all out ngayong holiday season. Kahit na marami pong kalamidad na dumaan po sa atin, bagyo, lindol. Ano po ba ang maipapayo po ninyo para sa kanila? Oo. So ang maipapayo ko talaga sa kanila, no, ay ang pinakauna kong rule, no, gusto kong tandaan ninyo ngayong Kapaskuhan para makaiwas sa temptasyon, sa sobra-sobrang paggastos, maging masaya tayo buong taon. Huwag lang tuwing Pasko at bagong taon. Ayun. At para masakatuparan natin yan, tandaan ang aking 3 household budgeting rules tuwing holidays. Umiwas sa utang, unahin ang mga pangangailangan sa buong taon, at magplano ng maaga para hindi ubos biyaya. Yan, ha? Ako si Sir Vince, ang inyong financial guro. Nagsasabing parate, no? Ang pagyaman, napag-aaralan, napagsisikapan, at napagtutulungan. Ayan, maraming salamat po, Prof. Vince, sa iyong oras. Maraming salamat po at pinaunlakan nyo kami. Abay, first time nga po ito dito sa DZRH. At masaya po ako na kayo po ay aking nakachikahan, nakausap ngayong umaga. Sana po sa susunod, makausap po ulit namin kayo patungkol pa rin po sa ating financial education. Maraming salamat po, Prof. Vince. Maraming salamat and Happy New Year, Merry Christmas sa ating lahat. And Happy Holidays, Province. Maraming salamat po.